Mga lugar na mahirap puntahan, mga gusaling nakadikit sa matatarik at nagtataasang bangin. Paano mo pupuntahan ang mga to kung delikado at mahirap itong puntahan? Sa videong ito ay sisilipin at tutuklasin natin kung ano-anong mga lugar ang mga nakatirik sa mga bangin at aalamin din natin kung bakit itinayo ang mga gusali sa ganitong lugar. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5, Meteora Monastery, Greece. Isang kahanga-hanga pero medyo nakakatakot na lugar na puntahan ang Meteora Monasteries sa bansang Greece dahil matatagpuan ito sa tuktok na napakataas at matatarik na bato. Matatagpuan ang Meteora malapit sa bayan ng Kalambaka sa gitnang bahagi ng Greece. Ang mga monasteryo ay nakatayo sa tuktok na nagtataasang bato na umaabot ng mahigit 400 metro ang taas mula sa kapatagan. Kaya kapag tinignan mula sa ibaba ay para bang nakalutang sila sa hangin dahil sa taas at matarik na lokasyon nito. Maraming tao nakakaramdam ng takot, ngunit naaaliw din sa kakaibang tanawin nito. Ang mga batong ito ay nabuo milyong-milyong taon na nakalipas mula sa mga deposito ng bato at buhangin na unti-unting hinubog ng hangin at ng tubig hanggang sa mabuo ang matatarik na mga bato. Noong ika-14 na siglo, nagsimulang magtayo ng mga monasteryo ang mga mongheng Orthodox sa ibabaw ng mga batong ito upang makaiwas sa mga mananakop at upang mabuhay ng tahimik at mapayapa. Sa ngayon, 6 na monasteryo na lamang ang aktibong ginagamit at pwedeng bisitahin ng mga turista at bahagi na rin ito ng UNESCO World Heritage Site. Number 4, Positano, Italy. Isang napakagandang bayan ang Positano na matatagpuan sa baybayin ng Amalfi sa Southern Italy. Nasa gilid ito ng matarik na bangin na nasa humigit kumulang 400 metro ang taas mula sa karagatan. Natatangi ang bayan ng Positano sa France dahil sa makulay na kasaysayan na parang pinagsasabit lang sa gilid ng bundok at talaga namang tanaw na tanaw ang bughaw na dagat mula rito. Yung mga bahay dito ay parang nakapatong sa taas at kadalasan pastel colors na parang nasa postcard mo lamang makikita. Kapag gabi naman, ang Positano ay parang fairy lights na nakalutang sa bundok. Nagniningning ito mula sa mga bahay at restaurants na siyang pinagkakaguluhan ng mga turista. Tinatayang nasa 3,900 na residente lamang ang naninirahan dito. Karamihan ay mga lokal na sanay na sa pamumuhay sa gilid ng matarik na bangin sa bundok. Nakakatakot at makipot at paikot-ikot naman ang mga daan dito. Kaya hindi basta-basta ang pagmamaneho at kung kamote ka sa pagmamaneho ay mayroon ka talagang kalalagyan sa ibaba ng bangin. Kadalasan ang mga bumibisita ay naglalakad lang dahil sa maliit ang bayang ito na nasa mga 8.4 square kilometers lang ang laki. Kaya mayroon lamang 160,000 na turista ang nakakadayo dito kada taon. Itinatag ang Positano noong panahon ng mga Romano. Sinasabing itinayo ito sa gilid ng bangin para makaiwas sa mga mananakop noong unang panahon. Hanggang ngayon, ang pamumuhay dito ay napakasimple at progresibo at madalas na abala ang mga lokal sa panahon ng tag-init dahil sa dami ng turista na dumarayo sapagkat turismo ang pangunahing kabuhayan dito. Dahil sino ba namang hindi maiengganyo sa makukulay na bahay, bughaw na dagat at mga nakamamanghang tanawin. Kaya naman, isa ito sa mga paboritong lugar ng mga manunulat at ayon sa isang author, parang hindi ka naaalis kapag napunta ka sa bayan ng Positano. Number 3, Sumela Monastery. Isa sa pinakakahanga-hanga at kakaibang lugar sa Sumela Monastery sa Turkey ay kung paano ito itinayo sa isang matarik na bangin. Mapapaisip ka talaga kung paano nagawa ng mga tao noon na magtayo ng ganitong istruktura sa napakataas at delikadong lugar. Matatagpuan ang monasteryo sa loob ng Pantik Mountains, malapit sa lungsod ng Trabzon, sa hilagang bahagi ng Turkey. Ang gusali ay tila nakadikit sa gilid ng bangin na humigit kumulang 300 metro ang taas mula sa lambak sa ibaba. Itinatag ang Sumela Monastery noong ika-4 na siglo ng 2 mongheng Greek na Orthodox. Pinili nila ang lugar na ito upang makapamuhay ng tahimik, malayo sa ingay ng mga bayan
at mas makapagtuon sa pananampalataya dahil sa taas at lokasyon nito. Mahirap at delikado noon ang pagpunta rito kaya kailangang umakyat sa makitid na daan sa gilid ng bundok. Sa loob ng monasteryo ay makikita ang mga sinaunang kapilya, silid ng mga monghe at mga makukulay na fresko na nagpapakita ng mga kwento mula sa Biblia. Hanggang ngayon, dinarayo ito ng mga turista dahil sa kasaysayan at kahanga-hangang tanawin nito. Number 2, San Marino. Ang lugar na ito ay hindi isang bayan, kundi isang bansa at syudad na tinatawag na San Marino. Unique ito sa lahat dahil ang bansang ito ay makikita sa ituktok ng isang matarik at mabatong bundok na tinatawag na Mount Titano. Ang San Marino ay itinuturing na pinakamatandang republika sa buong mundo na unang itinatag noong 301 AD. Isang pambihirang katangian ng San Marino ay isa itong enclave country o isang bansa sa loob ng sentro ng bansang Italia. Mayroon itong sariling gobyerno, pamahalaang nasasakupan at sariling mamamayan. Ang San Marino ay mayroon lamang lawak na 61 km square na mayroong humigit kumulang 30,000 katao. Ang gobyerno naman nito ay isang democratic republic at may dalawang namumuno para pamunuan ang bansang San Marino na kilala sa katawagang Captain Regent. Sila ay tinatawag na Head of the State at Head of the Government na may terminong 6 na buwan lamang bilang pangulo ng kanilang bansa. Kahit maliit ang bansa nila, kabilang naman ito sa pang-8 pinakamayamang bansa sa usaping GDP o Gross Domestic Product. Ang bansang ito ay nakasentro sa paglikha at pag-export ng quality products gaya ng wine, olive oil, cheese, ceramic at iba pa na siyang hanap buhay ng mga tao dito. Malaking tulong rin ang turismo ng bansa dahil sa mga medieval architectures na siyang umaakit sa mga turista. Sikat na pasyalan sa bansa ay ang 3 Asian towers nito na Guaita Tower na nagsisilbing kuta o tanggulan laban sa mga mananakop noong unang digmaan. Sunod ay ang Sesta Tower na makikita sa pinakamataas na bahagi ng bundok Titano at ang Sesta Tower ay ginawa ng museo ng mga sinaunang armas at dito ay tanaw ang kabuuan ng kalawakan ng Italy at ng Adriatic Sea. Panghuli ay ang Mantal Tower na pinakamaliit at pinakanakahiwalay sa 3 tore na siyang ginagamit naman bilang bilangguan noong unang panahon. Number 1, Bonifacio in Corsica, France. Ang Bonifacio ay maliit pero kahangahangang bayan sa pinakatimog na bahagi ng Corsica, isang isla na sakop ng bansang France. Ang pinakakakaiba rito, nakatirik ang bayan sa matarik na limestone cliffs o bangin na umaabot sa 70 meters ang taas at marami ang nalulula kapag sinisilip nila ang ibaba nito. Ngunit napapawi ang kanilang pagkalula sapagkat tanaw na tanaw rito ang malawak na karagatan o Mediterranean Sea. Mayroon itong humigit kumulang 2,700 na residente na itatag ang bayan noong ika-9 na siglo at hindi basta-basta ang lokasyon sapagkat sinasadya talaga itong itayo sa bangin para madaling makita ang mga dumarating na kaaway gaya ng mga mananakop noong unang panahon. Kahit may mga malawak na patag na lupain sa paligid nito, mas pinili ng mga lokal noon na mamamayan ang limestone cliff o bangin upang hindi sila mapasok basta-basta. Ngayon, simple na ang pamumuhay rito. Ikinabubuhay nila ay ang pangingisda, konting agrikultura at bukas na sila sa turismo at malaking porsyento ng kita rin ng kita ay mula rin sa turismo, lalo na tuwing tag-init dahil sa naggagandahang dagat sa paligid nito. Lalong-lalo na ang dinarayo nitong King Aragon Stairway sa gilid ng limestone na bangin na pinaniniwala ang nilikha di umano sa loob lamang ng isang gabi ayon sa kanilang alamat. Ang mga nabanggit na lugar ay ilan lamang at marami pang lugar na ubod ng hirap na puntahan sa kabila ng panganib at hirap ng lokasyon. Ang mga bayan at gusali na nasa bangin tulad ng mga tinalakay ay patunay ng kakayahan ng tao na mamuhay sa matinding kalagayan at lugar. Sa halip na hadlang, naging yaman pa ang mga matatarik na tanawing ito at nagbibigay pa ng ganda, kultura at kabuhayang umaakit sa buong mundo. Ikaw ka-ideya, anong lugar na mahirap puntahan ang iyong gustong pasyalan?
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.